Good day, everyone. Today, I will be talking about the serious and dangerous topic, arson. This is not just about any fire. Arson is when someone intentionally sets a fire to destroy property. It's a crime that can cause big damage to people's homes, buildings, or businesses. In this short report, I'll explain what arson really is and what three things are needed for a fire to happen. So, what is arson? In the past, under the old common law, arson was defined as the willful burning of someone else's house. That means it only focused on homes or places where people live. But today, the law has changed. Now, arson includes the burning of all kinds of property, not just houses, even buildings, businesses, or personal items. As stated in the revised penal code, arson is the destruction of property by fire done on purpose. And yes, it is a serious crime. Now, let's talk about how fire actually happens. There are three important things needed for combustion or fire to take place. Number one, oxygen. This comes from the air. Without oxygen, fire cannot burn. Number two, heat. This is the spark or energy that starts the fire. It could come from a lighter, a match, or any hot object. Lastly, fuel. This is what the fire burns. Fuel can be solid, like wood or paper, liquid like gasoline, or gas, like LPG. When these three things are all present, oxygen, heat, and fuel, a fire can begin. And if someone uses these things to start fire on purpose, that is called arson. Stages of the combustion of solid materials. Number 1. Resin and other readily volatilized materials are driven off and burned, and almost pure carbon in the form of charcoal or coke is left. It is the initial combustion stage. Ito yung unang yugto ng pagkasunog ay nagsasangkot ng pagsunog ng madaling pagbago-bago ng mga materials tulad ng mga resin na nag-iiwan ng halos purong carbon sa anyo ng uling o coke. Number 2, as additional heat is applied of the carbon, fire combustion takes place and heats other combustible materials until there is mass burning. Habang tumatas ang init, ang carbon ay sumasailalim sa karagdagang pagkasunog. Pag-init ng iba pang nasusunog na materyales ay humantong sa mass burning. Certain gases, when mixed with air, possess excellent ignition properties, and when present in an enclosed area can lead to an explosion. A slow and properly ventilated fire will often provide its own explosive gases such as acetylene, ethylene, hydrogen, natural gases, and propane. It is the explosion risk. Certain gases mixed with air can lead to explosions o pagsabog, especially sa enclosed areas. These gases include acetylene, ethylene, hydrogen, natural gas, and propane. And most materials that are found in the building are wood, paper, and clothes. These generate gases and vapors when heated. Ordinarily, their materials will not burn because of insufficient heat to produce ignition. However, they will eventually ignite and burn if they are exposed to high temperature. It is the material ignition. Ang karaniwang mga materials sa buildings tulad ng kahoy, papel at tela ay bumubuo ng mga gas at singaw kapag pinainit. Bagamat maaring hindi sila masunog sa simula dahil sa hindi sapat na init, maaari silang mag-apoy at masunog kapag nalantad sa mataas na temperature. The sources of oxygen. Number 1, air.
ang pinakamadaling magagamit na mapagkukunan ng oxygen dahil nalalanghap lang ito sa kapaligiran. Number 2, nitrate. Ang mga compound tulad ng nitrates ay maaaring pagmulan ng oxygen. Halimbawa, ang potassium ay maaaring painitin upang makapaglabas ng oxygen. Number 3, chlorates. Ang mga chlorates ay kilala na nabubulok kapag pinainit na naglalabas ng oxygen. Number 4, peroxide. Ang peroxide ay isang madaling magagamit na mapagkukunan ng oxygen. Maaari itong masira ng mga catalyst upang maglabas ng oxygen. Heat. Ang anyo ng enerhiya na nagiging sanhi sa pagtaas ng temperatura ng katawan. Pagsasama-sama, pagsingaw, o pagdaan sa alinman sa ilang partikular na nauugnay sa pinomena bilang resulta ng pakikiugnayan sa iba. Flashpoint. Ang antas ng init kung saan ang isang substansya ay dapat sumailalim upang magdulot ng singaw at kung saan ito ay mag-aapoy kapag nadikit sa apoy o init na gasolina ay may flashpoint na 0 to 5 degrees Celsius. Ignition temperature. Pinaka mababang temperatura na kinakailangan sa pagkasunog o kusang pag-aapoy. Other notes to consider about burning. Number 1. Magpapatuloy ang sunog hanggat mayroong pinagmumulan ng init na mula mismo sa nasusunog na material. Number 2. Ang white phosphorus ay kusang nag-iilaw kapag nakalantad sa hangin sa normal na temperatura ng silid na 400 degrees Fahrenheit hanggang 750 degrees Fahrenheit. Number 3. Ang kahoy ay kailangang painitin ng mabilis sa 750 degrees Fahrenheit upang masunog o magkaroon ng apoy. Kung ang temperatura ay nasa pagitan ng 350 degrees Fahrenheit hanggang 400 degrees Fahrenheit, sa loob ng 30 minutes, maaari pa rin itong masunog kung sapat ang oxygen. Number 4. Concentrated HNO3 or nitric acid ay isang malakas na oxidizing agent na ginagamit sa industriya at agrikultura. Maaari itong maging sanhi ng pagkasunog kapag nakipag-ugnayan sa sap o kahoy. Number 5. KMnO4 or potassium permanganate ay isang oxidizing agent na ginagamit sa mga laboratory at sa paghalo ng mga gamot. Karaniwan itong hindi mapanganib, ngunit maaari itong magdulot ng pagkasunog kapag nakikipag-ugnayan sa glycerin. Number 6. KNO3 or potassium nitrate na isang sangkap sa black powder ay hindi mapanganib maliban kung pinainit. Ito ay nagkakaroon ng violent reaction kung mayroong presensya ang init. Number 7. Ang gasolina ay maaaring patigasin sa pamagitan ng pandaragdag ng aluminum stearate. Kapag ang mga manipis na piraso ng sodium ay sinisiksik sa pinaghalong ito ay sinindihan ang gasolina, ang anumang tubig na gagamitin upang patayin ang apoy ay makikipag-ugnayan sa sodium at muling magpapaalab sa gasolina. Good morning, ma'am. My topic for today in arson is ways by which heat is transferred. Number 1, conduction is transmission of heat through a medium. Heat is transferred from molecule to molecule. Examples, heat applied to one end of an iron rod spread throughout the entire iron rod. And other example is yung kapag nagpapainit ka ng tubig, yung apoy is direkta niyang natatamaan yung boiling pot, tapos iinit yun. Number 2, convection is the diffusion of heat through a fluid, gas or liquid. Is means of the flow of the hotter parts of the fluid to the colder parts. For example is yung hot air balloon, then boiling water. Number 3, radiation is the process by which heat is transferred in straight lines from source to a receiving material without heating the intervening medium. Example is yung araw, direkta kang matatamaan ng init ng araw.
The amount of heat transferred may be due to some factors such as number 1, intensity of burning, number 2, distance between the burning and the receiving surface, number 3, the angle at which the radiated heat strikes the receiving surface, and number 4, presence or absence of any obstruction to the straight lines of radiation. So guys, we're gonna talk about causes of fire. Number 1 is natural causes. The first two fires that originate without human intervention, typically due to environmental or naturally occurring phenomena. Number 1 is lightning or kidlat. Number 2 causes of fire, spontaneous combustion. The process by which a material catches fire itself without an external ignition source. Ito ay ang biglaang pagkasunog ng isang bagay kahit walang nakikitang panlabas na pinagmulan ng apoy. Number 2 is explosion. An explosion is a sudden and violent release of energy resulting in a rapid expansion of gases, accompanied by a loud noise, heat, light, and shock waves. Ito ay ang mga biglang at maras na paglabas ng energy na nagdudulot ng mabilis na paglawak ng mga gas. Kadalasan ay may mga samang malakas na tunog, init, liwanag at pagyanig ng paligid. Number 2 is accidental causes. Ito ay yung number 1 is careless discarding of cigarette butts. Ito ay yung mga kung saan na lang tinatapon ang upos ng sigarilyo na may baga pa. Number 2 is careless handling of inflammables. Hindi maingat na paggamit o pag-iimbak o pagdadala ng mga bagay na madaling masunog. Number 3 is defective heating system like overheated stove. Sira o depektibong sistema ng pagpapainit. Spontaneous combustion arising from the storage of articles. Kusang pagliyab ng mga materyales tulad ng mamantikang basahan o cotton waste kapag naimbak o hindi maayos na maliwalas na lugar. Number 4 is electrical mishap. Maaaring magdulot ng sunog ang sirang wiring o overloading na linya ng kuryente. Number 3 causes of fire is arson. Number 1, fire always rises. Ang apoy ay tumataas ng pataas dahil ang mainit na hangin mula nito ay mas magaan kaysa sa hangin sa paligid. Number 2 is the upward spread of fire is faster than any other direction. Dahil sa pag-akyat ng init, mas mabilis nitong sinisira ang mga materyales sa taas ng pinagmulan. 3. The flames are also blown down by an air draft so that the spread of the flame is upward in the direction of the aircraft. Kapag malakas ang hangin, ang apoy ay maaaring sa ibang direksyon. Dapat hanapin ang direksyon ng ihip ng hangin dahil doon maaaring kumalat ang apoy. Number 4, the line of burning can be followed by the depth to which the combustible materials have been burnt. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng lalim ng sunog sa mga nasusunog na bagay, maaaring matukoy ang pinagmulan ng sunog. The next is the multiple sources of fire. The search for the seat of fire may reveal the presence of more than one source of fire, except in those cases where secondary burning consumed the material. Ordinarily, this is prima facie evidence of arson. Ang paghahanap ng pinagmulan ng sunog na baka ma-discover na hindi lang isa ang source, kundi marami pa. Maliban na lang kung ang materials mismo ay tuluyan ng nasunog, karaniwan na ito ay isang malakas na ebidensya na arson nangyari. The chances of fire occurring at any time of fires as due to. First is the splitting of the source of fire into two or more such as what would happen if the center part of clothesline caught fire, split into parts and ignite two distinct and independent fires due to the vagaries of drops or condition. Ang pagkalat ng apoy mula sa source ng apoy papunta sa dalawa o higit pang lugar, gaya ng mangyayari kung ang center part ng sampayan ay masusunog, mahihiwalay at magdudulot ng dalawang magkahiwalay na apoy dahil sa hangin o sa pagkalat ng init. Second is the flash over from one scene to another spot of more inflammable than the intervening areas.
Mabilis na pagkalat ng apoy mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar na mas madaling masunog kaysa sa mga nasa pagitan. 3 is the heat ignition due to the vagaries of drops or conduction. Ang pag-apoy dahil sa hindi inaasang paggalaw ng hangin o pagkalat ng init. Example, isang lumang bahay na gawa sa kahoy ang nasunog. Nang imbestigahan ng mga bombero at pulis, natuklasan nilang may 3 magkahiwalay na pinagmulan ng apoy. Pagkalat ng apoy. Isang kandila ang naiwan na nakasindi malapit sa isang kurtina. Ang apoy mula sa kandila ay kumalat sa kurtina. At dahil sa manipis na tela nito, at dahil sa hangin, mabilis na kumalat ang apoy sa iba pang parte ng silid. Second is the mabilis na pagkalat ng apoy. Mula sa kurtina, ang apoy ay mabilis na kumalat sa mga nakapalibot na gamit na gawa sa kahoy. Dahil mas madaling masunog ang kahoy kaysa sa semento o bato, mabilis na kumalat ang apoy sa buong bahay. 3 is dahil sa init. Sa kabila ng bahagi ng bahay, malapit sa kusina, mayroong isang lumang kalan na may natitirang uling. Dahil sa init na galing sa uling at dahil sa malakas na hangin, nagsindi ang mga tuyong dahon na nakasalansan malapit dito. Dahil sa 3 magkakahiwalay na pinagmulan ng apoy at sa mabilis na pagkalat nito, ang isang lumang bahay ay tuluyang nasunog. Ang investigasyon ay nagpakita na ang sunog ay maaaring dahil sa kapabayaan at hindi sinasadyang pagsusunog. In foreign materials, kapag gumagamit ng foreign materials sa pagsisimula ng sunog, makikita ang mga itong buo man, bahagi lang o tira-tira malapit o papunta sa pinagmulan ng apoy or seat of fire. Halimbawa, ginamit ang inflammable liquids, may posibilidad na ma-absorb ito ng mga materyales tulad ng papel, tela o kahoy na pwedeng magsilbing insulasyon laban sa init. Dahil dito, inaasahan na pwedeng makuha at ma-analyze ang bakas ng mga incendiary fluids malapit sa pinagmulan ng sunog. Kapag solid naman ang ginamit na foreign material, makikita ito mismo sa pinagmulan ng apoy. Maaari mang sunog ito pero makikita pa rin ito sa pamamagitan ng residues or byproduct. B. Ang mga inflammable liquids gaya ng gasolina ay may napakababa ang flash point. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng magbukas ng apoy para magpaliyab. Sa simpleng spark lang, pwedeng magkaroon ng mabilis at magpasabog na sunog kapag naghalo ang singaw or vapor ng mga ito sa hangin. Ang alcohol, gasolina at napta ay may magandang katangian bilang pambabilis ng sunog or incendiary properties. Kaya madalas itong ginagamit ng mga arsonists bilang accelerants para palalain o pabilisin ang sunog. Sa mga kaso ng arson, madalas ginagamit at ang tinatawag na plant, isang device na idinisenyo para magpasimula ng sunog sa mga nasusunog na materyales or combustible materials. Makalipas ang ilang oras matapos itong ilagay sa ganitong paraan, may oras ang arsonist na makatakas mula sa lugar ng sunog or makaalis sa paligid dahil may delay bago magsimula ang sunog. Pwede siyang gumawa ng alibay. Halimbawa, nasa ibang lugar siya habang nasusunog na ang gusali. Sa mas matalinong paraan, may ibang arsonist na gumagamit pa ng remote control device para pasabugin or sindihan ang apoy nang hindi kailangan naroon sila mismo sa lugar ng krimen. So good day ma'am, my name is Robert Valdres and my topic is all about the collection and preservation of samples. So A. Collection.
2 or 3 quarts of ash and soot debris must be collected at the point of origin of fire. Specimens should be immediately packed in an airtight container. Plastic bags are not suitable for packing. Thorough search of scene should be undertaken for ignitors or accelerants. Collect clothing of the suspect and place in a separate airtight container. B. Additional information to be obtained through observation of color of the smoke, fumes, and odor emitted. White smoke indicates burning of humid materials. For example, the burning of hay or vegetable matter. Second, black smoke accompanied by large flames indicate use of petroleum products and rubber. Reddish brown smoke indicates presence of nitrocellulose, sulfur, sulfuric acid, nitric acid, and hydrochloric acid. Red flame indicates presence of petroleum. Blue flame indicates presence of alcohol, aldehyde, and ketone. Biting smoke indicates presence of chlorine. And the last, if you smell garlic odor, smoke indicates that presence of phosphorus. Analysis of specimen. Number 1 is preliminary test. The debris is treated with rhodocrete powder for the possible presence of gasoline, kerosene, turpentine, alcohol, etc. Ang mga debris o labi ay tinatansya gamit ang rhodocrete powder upang matukoy kung may presence ng mga nasusunog na likido tulad ng gasoline, kerosene, turpentine, at alcohol. Number 2. Ang debris ay sumasailalim sa steam distillation upang makuha ang mga volatile compound. Number 3. The distillate is analyzed using one of the following instrument for confirmation. Ang nakuha mula sa distillation ay sinusuri gamit ang isa sa mga sumusunod na instrument for confirmation. Number 1, gas chromatography mass spectra. Number 2, gas liquid chromatography. Number 3, high performance liquid chromatography. Ang mga pamamarang ito ay ginagamit upang matukoy ang presence ng mga nasusunog na likido sa mga debris ng sunog na mahalaga sa mga investigasyon ng arson.